Ayan guys, oh, nandito ako. Ayan. Ayan. Asa na si Imad? Imad siya tama rin. Yan guys, oh, nandito po kami. Nauna na kami umakit ni Imad. Yan, anak ng caretaker namin. Naiwan pa yung mga kasama namin doon, yung mama niya, yung alaga ko, saka yung papa niya, saka yung isang baby. Nandun yung kapatid niya si Saima, saka si Asad. Siya yung nandun. Hindi siya tamile. Ayan, hinakit na niya, oh guys. Ato, intibe. Ayan guys po. Dito po tayo sa Baalbek. This is an historical place. We have temple for how many years? Yung entrance po nito, yung mga bato ay 2,000 years na daw yung mga yun. Ayan. Sa baba nito, yan po mga tanim. Tingnan nyo guys, ang itim-itim ko na talaga dahil kalagitnaan talaga dito ng araw yan. Ayun si Imad, oh. Ayan. Nakaupo na dahil pagod na daw, oh. Ayan guys. Buti na lang dinala ko itong selfie stick ko. Ayan. Ang ganda, ang ganda. Ayan. Shub eh. Ayan. Dito ako sa oh. Ayan, dito ako magpunta. Para makita po ninyo. Makita. Oh, yan. Ayan ba? Sige pa. Ayan, guys. Ayan. Oh. Ayan, guys. Tignan nyo talaga ang kapaligiran. Kasi sinama ulit kami dahil gustong makita ng asawa ng caretaker namin. So, we are here again in Baalbek. The historical places. Ipapakita ko sa inyo yung mga ukit po, yung mga talaga mga batuhan. So amazing talaga. It's amazing place. Yan. Mahal po yung entrance pero afford naman yung mga taong pupunta kasi karamihan talaga. It's a tourist spot kasi. Yan po, oh. May mga ukit ng bulaklak, mga ukit ng mga ganyang gagaling po nila, oh. Nasira lang po ito kasi ito buo noon daw. Pinakita sa amin sa entrance yung mga pictures. Ayan guys, so may mga ukit po dito. Ayan. Ngayon titignan ko po yung mga kasama namin kung nasaan na po sila. Ayan. Oh, meron bang ganito na sobrang init? Nandito. Ay nako. Ayan. Hello guys, ito po, oh, ang ganda talaga, ang ganda. Bakit stop yan? Temple din po yan. Sa harap po may temple na malaki. Romanian sabi na. Pero na-video ko kung anong pangalan ng mga temple dito. Kasi ilang temple po yung iba-iba yung pangalan eh. So, ito pong kaganapan dito. Ayan. Kami ni Imad ang nanguna dito kaya ito, sunog na po yung kulay ko. Ayan po. O yan. Huwag ka makulin. Ayan guys, it's a very nice place. A tourist spot here in Lebanon. Nandito po tayo sa Baalbek. Ayan. Ganda po ng tanawin. Ayan guys. Asa na yung nagtutur sa amin. Kasi yung tourist guide po, sinasabi niya kung anong pangalan nito, mga pangalan, mga ganun. Dami po sa baba, oh. Yan po, nakaukit talaga yung mga magagandang tanawin nito noon. Ha? When? Yan guys, dito muna tayo sa puno. Dito na. Dito muna. Ayan. Dal! Dito na tilinong. Yan guys. Wow. Nakita nyo yung part 1 sa part 2 ko nung pumunta kami dito. Pero papalubog na kasi ang araw pumunta kami dito. Ngayon naman, patas yung araw, so it's very hard guys, na it's very hot talaga. Ayan, nigriya na ako, oh. Ayan, gaganda ng mga bato, talagang nakaukit, oh guys, oh yan, oh. Kaya nandito pa lang ako sa lilim ng ng puno kasi hindi ako makaano doon. Ang ganda ng yan, oh, yung isa, yung mga ukit niya talaga, ayan.
Amazing place talaga ito. Tourist spot po ito ng ano. So, dinadayo po talaga ang daming ano mga yun, ang daming mga nag-aano dito. Mga turista po. Ayan. Yun po yung bundok na yung katastaasan talaga na wala ng mga ano, mga kahoy doon sa taas pa yun. Ay nandun yung caretaker namin, yung asawa niya at saka yung alaga ko. So, ayan. Mainit talaga, mainit. As in talaga. Magiging negra na kami nito. So, ipakita ko muna sa inyo itong puno na nandito ako sa lilim nito. Dahil sobrang init na po, pawis na ako. Yan. Ayan guys. Yan na lang. Yan, ito mayan eh. Ayan. This section was similar. Surrounded with 54 columns this size. And each column is 3 pieces of limestone. And the columns here are 20 meters high. 2.2 meters in diameter. Wow. And the base, when we add the base and the top, will be 27 meters. And the most impressive thing is that we are on a very high podium. 25 to 35 meters. So that means they were able to carry stones of 40 tons above 60 meters high. So this is one of the biggest mistakes. How could they do it? Yeah, nobody knows. But we suppose they were using inclined plane for the bottom, for the lower part, for the big rocks, which we see them. For the upper part, they were building scaffolding, pulleys, ropes, and other stuff. So, Bacchus is the best preserved in the world. How did all the rest get destroyed? I believe people, because this temple is built against earthquakes. And the evidence is Bacchus still almost intact. And Bacchus is a way smaller than this, and the stones less important. And then in the columns, these columns, for example, where in those columns there is only one hole, so which means here is more stable, should be more stable. But what's happened? شوف جوا بيعملوا المهرجان. وين؟ بهذا المبنى جوا.